Eh sana doon na lang sila sa kanila. Nakita nyo ba yan, yung may bilog na yan sa inyong harapan? Di ba yan si tatay? Eh sa totoo lang, hindi ko dapat ilalagay yan, pero yan yung isang pinakamatinding balita doon eh. Dahil siguro sa problema nila na laging binabaha. Di ba? Ang Davao, konting ulan lang, ay talagang sila po ay pinuputakte ng tubig. Kaya ang ginawa ni tatay, sa buwisit ata, mabuti na lang buhay pa to eh. Tumalon ba naman doon sa tubig? Sa buwisit siguro, sabi niya, itong mga Duterte na to, may 51 billion pero hindi mapagawa itong kontra baha. Di ba? Mga kababayan? Oh. Nakaharma ka agad eh. Biruin nyo, nagdala ba naman ng mga Diyos mio. Etong sinasabi ko eh. Imposible naman mga kababayan na hindi nila ma-forecast na magkakaroon po ng pag-ulan dyan sa Davao. Huwag niyo sabihin na binigyan na naman kayo ng cloud seeding. Ha? Para umulan dyan bigla sa pag-alis ninyo sa Davao, pagpunta nyo sa Tacloban. Baka sabihin nyo na naman, hindi, nilagyan kasi ng cloud seeding yan eh. Para umulan pag-alis namin. Para mapahiya kami. Diba? Napanood nyo ba yung video na ito, mga ka-GP? Napanood nyo ba yan? Sige, panood ko sa inyo ah. Diyan lang kayo. Papanood ko sa inyo. Teka lang. Just give me a moment. Nagmo-moment din yung ano ko eh. Nagmo-moment din yung PC ko lang tong PC na to. Nagmo-moment din. Okay. Ito na. Teka lang ah. Para makita nyo ng buo. Kasi putol eh. Ayan o. Panoorin nyo. Ayan si tatay, nakita nyo mga GP. Ayan, di ba? Hindi ko alam kung lasing ba to, talagang problemado na sa buhay. Well, hindi natin pinagtatawanan dahil problemado sa buhay. Ang sinasabi ko dito, sa sobrang buwisit niya na siguro sa baha, dahil konting ulan lamang, ay talagang binabaha yung Davao. Sabi nga ni Macarons mga kababayan, baka daw itong pati weather forecast binayaran din na rin ni Felisa kaya hindi nalaman ng mga Duterte ha. Oo. Diba? Grabe, no? Daplin mo dyan! Daplin! Oh? So,
So, what is my point na ito ay pinapakita ko sa inyo mga ka-GP? Ang point po natin dito, inuuna mo, di ba? Inuuna ni Duterte ang pamumulitika doon sa ibang lugar. Pinasok yung lugar ng Tacloban sa pagbabakasakali na ito po ay mayroong mga boboto sa kanila. Di ba? At sa pagmamayabang ng mga ito, nagdala pa ng kanilang mga relief goods sa Tacloban na sabi nila nung una, ayaw daw nila na may mga larawan ng mga politiko, may mga pangalan ng politiko. Pero anak ka ng tipaklong yung kanilang mga dinala dun sa covered court ng Tacloban, mga kababayan, may mga pangalan nila. Di ba? O, tapos ngayon, ito nangyayari sa Davao, ganitong ganito. So, parang parang yung pati panahon, hindi na sumasang-ayon sa kanila. Sabi ng panahon, o sige, unahin nyo yung pamumulitika ninyo. Samantalang kami dito ng mga constituents nyo, diba, binabaha na kami. Pero inuuna nyo pa rin yung maisog ninyo. Diba sabi ko nga mga kababayan, kayo kung talagang may malasakit ng mga Duterte dito sa kanilang constituents, di ba? Ibigay na lang nila yung kanilang gastos doon sa maisog nila, nag-simultaneous pa mga loko. Ano na pala nila? Wala naman eh. Di ba? May napala ba sila? Ginastosan yung mga vloggers, pumunta ng Hong Kong. Yung iba mga kababayan, nagmaisog pa sila sa Europe. Oh, tapos dito sa Maynila, napakadami. Diyan sa Batasan, nag-ano rin sila, pero nilangaw lahat. 'Di ba? Sayang yung gastos. Wala naman pala nga attend despite na marami ang binayaran. Kung yung binayaran nyo na yan, yung pinambayad nyo ng milyones na yan, doon sa mga sound system nyo, sa stage nyo, doon sa mga inyong mga organizer, kung lahat yan pinamigay nyo sa mga kababayan nyong kapuspalad at mga tinamaan ng pagbaha na yan, natuwa pa yung mga tao sa inyo. Kaya maraming naiinis eh. Hindi, kahit lugar ni Bato, Restiraxa, wala namang problema. It's still the same. Davao pa rin po ito. Kaya nga hindi ko nag-specify kung Del Sur, Del Norte, City, basta Davao ang sinabi ko. Kasi, mga kababayan, kahit magkakahiwalay yan, iisa pa rin yan, Davao pa rin. Kung tutusin, kung totoong mahal nila yan, dapat unahin nila. Diba, dadayo ka pa ng Tacloban, mamimigay ka ng relief goods? Ano yung sa Tacloban, hindi ba kayang sagutin yan ng mga doon? Ng mga kongresista? Nandoon si speaker, tandaan nyo yan. Oh, mga kababayan. Nandun din ang mayor na kapatid ni speaker. Kasi inuuna yung pamumulitika eh. Kawawa. Diba? Yan yung best president ever ninyo. Nila pala, hindi kayo. Sorry. Diba?